Hanggang saan nasusukat ang bawal na pag-ibig? Paanong hindi mamahalin ang isang taong biglang dumating na nagbigay ng liwanag at direksyon sa tahimik at malungkot na buhay? Ngunit bawal nga lamang ang pagmamahalan namin dahil sa magkapatid kami. Itago niyo ako sa pangalang Alexa. At ito ang aking Confession Diary. 8 years old pa lang ako nang mamatay ang mama ko. Tandang-tanda ko pa noong namatay si mama. Sumabay rin ang langit sa pag-iyak ko. Mahigpit ang hawak ni Papa sa aking mga kamay. Ramdam ko ang panlalamig nito. Masakit. Sa murang edad, nawalan ako ng isang magulang. Hindi naging madali sa akin habang lumalaki ako. Pakiramdam ko mag-isa lang ako dahil si Papa ay nag-focus sa business namin. Isa iyong trucking business. Inintindi ko na lang si Papa dahil alam ko na para sa akin naman ang ginagawa niya. Hindi kami salat sa buhay. Hindi rin naman ganon kayaman. Pero sapat na para makapag-aral ako sa magandang school at naibibigay ni Papa ang mga pangangailangan ko. Lumipas ang 10 taon. Nasa Maynila ako at doon nag-aaral. Ibinalita sa akin ng aking ama na ikakasal na siya. Hindi na ako tumutol dahil matagal naman nang wala si Mama. Kaya't inisip ko na lang para may makasama na rin si Papa sa buhay hanggang sa siya ay tumanda. Umuwi ako sa probinsya namin sa Batangas. Sa mismong araw ng kasal ng aking ama, doon ko unang nakita si Tia Marilyn at si Matthew, ang lalaking nagparamdam sa akin kung gaano kasaya at kasakit ang magmahal ng tunay. Ang kwento kong ito ay hindi ko lubos maisip na mangyayari sa akin, na magiging ganito kadrama. Napapanood ko lang kasi ito sa mga pelikula, teleserye at nababasa sa mga libro. Pero kapag pala nasa mismong sitwasyon ka na, mas mahirap pala. At makakagawa ka ng ikakasira ng marami sa isang maling galaw lang. Sa isang resort ginanap ang kasal ng aking ama. Intimate beach wedding lamang iyon. Mga malapit na kamag-anak at mga piling kaibigan ang imbitado. Isa ring balo si Tita Mari. May isa siyang anak na lalaki na 2 taon lang ang tanda sa akin. Si Matthew. Sa wedding ng mga magulang namin, kami nagkita. Unang lumapit sa akin si Matthew habang inaayusan. Sa totoo lang, agad akong humanga sa kanya dahil ang lakas ng dating niya sa akin. Hindi naman siya katulad ng mga dream boy natin na hinugot sa mga Korean novela o pangarap ng mga babae na hinugot sa mangga o mga libro. Pero nakaramdam agad ako ng parang mga paru-paro na nagliliparan sa aking tiyan. Chinito, sakto ang tangkad at may maamong mukha siya. Pero may kaunting kalokohan na tinatago sa loob. Ganon siya. Mas lalong napatili pa ang puso ko nang magsalita siya. Hi, ikaw si Alexa, di ba? Ako nga pala si Matthew. Mat na lang. Nahihiya pa siyang magpakilala sa akin. Hinilot pa niya yung batok niya na mukhang nahihiya sa akin. At muli siyang nagsalita sa kanilahad ang kanyang kamay. Kung gusto mo, Kuya Matt, pwede rin. Humagik-gik naman ako at nahihiya ring inabot ang kamay ko. Pero hindi ko to pinakitang nahihiya ako. O ang totoo, nakinikilig ako sa kaba. Hello, Kuya Matt. Oo, ako si Alexa. Parang may kuryenteng dumaloy sa akin na hindi ko maintindihan kung ano yon. Pero may paghanga na agad akong naramdaman kay Kuya Matt. Sa wedding, hindi ko nabigyan ng mali siya pero
Nahuhuli ko si Kuya Matt na napapasuliyap sa akin. Inisip ko na lang na naninibago siya at ganoon din naman ako. Napangiti pa ako nang niyaya niya akong magsayaw. Marahan niyang hinawakan ng bewang ko. Nahihiya man pero humawak na ako sa balikat niya. Nag-init naman ang pisngi ko nang hinawakan niya ang kamay ko at naramdaman ko ang pag-aalaga sa hawak na yon at inikot niya ako. Parehas naman kaming natawa. Sa hindi malamang dahilan, agad kaming nagkasundo. Nang gabing iyon, mataas pa rin ang aking energy at hindi ako makatulog. Siguro, na-miss ko lang ang Batangas at ang simoy ng hangin sa dagat. Naisipan kong maglakad sa tabing dagat. Buhay pa rin kasi ito dahil maraming ilaw sa paligid at may mga tao rin na nagkakantahan sa palibot ng bonfire. Hindi ko naman inaasahan na naroon din si Kuya Matt. Oh, Alexa, hindi ka ba makatulog? Oo, Kuya. Namiss ko siguro ang probinsya. Ngumiti lang siya. Ewan ko ba kung bakit pero bahagyang nag-init ang pisngi ko. Mabuti ay gabi na kaya medyo hindi halata. Tara, lakad tayo doon. Turo niya doon sa kubo-kubo na pwedeng umupo. Naupo kami doon. Malamig ang simoy ng hangin. Ang mahaba kong buhok ay sumasabay sa pagpagaspas. Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng alon at ugong ng mga tao at tunog ng gitara nila ang maririnig sa hindi kalayuan. Namiss ko ang ganitong katahimikan. Nagsalita naman ako. Alam mo ba, pangarap ko noong bata ako na magkaroon ng kapatid. Kaso hindi yun natupad eh. May sakit na pala si Mama noon. Sabi ko habang nakatingin sa maliwanag na buwan. Talaga? Baka naman akong nakatadhana sa'yo. Napahinto siya roon at nilinis ang lalamunan niya. Na maging kapatid mo. Banayad ang ngiti ni Kuya Matthew nang napatingin ako sa kanya. Sandaling tumahimik ang pagitan namin. Ngumiti lang ako, hindi ko alam kung paanong sasagot. May kung anong pintig naman na dahan-dahang kumalat mula sa puso ko hanggang sa mga dulo ng daliri ko na hindi ko maintindihan. Siguro nga, mahina kong sagot at halos matangay ng hangin sa naramdaman kong kaginhawaan. Walang nagsalita sa amin, pero sapat na ang katahimikan na yon para maramdaman ko ang presensya niya sa tabi ko. Magkalapit kami pero hindi nagdidikit ang mga balat. Parang pareho kaming may iniingatang linya na ayaw tawirin sa hindi malamang dahilan. Maya-maya pa, hinubad niya ang suot niyang jacket at marahang ipinatong sa balikat ko. Malamig, baka sipunin ka. Tumangulang ako. Ayokong magsalita. Baka kung ano pa ang masabi kong mali. Hinawakan ko ang gilid ng jacket. Naamoy ko ang halimuyak ng kanyang pabango. Parang bagay sa amoy ng alat dagat. Ewan ko ba? Pero bigla akong kumalma. Tahimik kaming nakatingin sa dagat, sa buwan, sa mga ilaw na kumikislap sa malayo. Walang pilit na usapan, pero parang ang daming sinasabi ng katahimikan. Napansin ko na sabay ang pag-indayog ng paa namin sa buhangin. Hindi sinasadya pero pareho ang galaw. Napangiti ako sa maliit na detalyeng iyon. Masaya ako. Bigla siyang nagsalita at nagpatuloy. Hindi na mag-isa si Mama at may kasama na rin ako. Napatingin ako sa kanya. Nakatitig pa rin siya sa dagat, pero seryoso ang tono ng boses niya. Ako rin, masaya ako, kahit bago ang lahat ng ito sa akin. Nagtagpo ang tingin namin sandali. Walang mali siya yon,
Pero may kung anong tahimik na kasunduan sa gabing iyon. Sapat na ang simpleng ngitian namin. Ilang sandali pa ay tumayo na siya. Balik na tayo. Baka hanapin ka na nila. Tumango ako at tumayo rin. Habang naglalakad kami pabalik, at sa bawat hakbang namin sa buhangin, doon ko unang naisip na minsan pala, ang kilig hindi palaging maingay. Minsan, tahimik lang siya. Dahil ito ay mas totoo. Lumipas ang 1 linggo. Tapos na rin ang summer break. Naubusan naman ako ng slot ng dorm. Nakalimutan kong mag-renew. Nasa Maynila na ako at wala akong matitirhan. Kaya tinawagan ko si Kuya Matthew. Sinabi ko sa kanya kaagad ang problema ko. Agad naman niya akong sinundo kung nasaan ako. Dinala niya ako sa apartment niya. Napansin ko kaagad ang numero ng apartment. Apartment 143. Maliit lang ang apartment pero pwede na. Kasi may 2 kwarto. Sakto kasi yung cashier ko sa apartment ay lumipat na dahil magkasama na sila ng girlfriend niya. Pwede ka sa kwarto niya. Ang swerte ko talaga, kuya. Salamat. Blessing in disguise ka. Hindi ka rin nagsasabi na parehas din pala tayo ng school. Napatawa siya pero halata ang pagkapahiya ni Kuya Matt. After kasi ng wedding ng parents natin, kailangan kong bumalik dito. Nahihiya naman ako na tawagan ka kasi baka makaabala ako. Okay lang yun, kuya. Ngumiti ako sa kanya ng banayad. Ibinaba ko ang dala kong gamit. Naupo kami sa may sala. Maayos at malinis ang apartment ni kuya. Maliit lang ito katulad ng sabi niya pero komportable naman dito. Hindi ko ramdam ang pagiging maliit. Sapat na yon sa 2 tao. Inabutan naman ako ni kuya ng bottled water na malamig. Gusto mo na bang makita ang kwarto mo? Pinunasan ko ang natirang tubig sa labi ko gamit ang braso ko bago tumugon. Sige, masayang sagot ko. Pagpasok namin sa kwarto ay napansin ko kaagad ang kamang malaki. Malaki ito, nakasya ang 2 tao. May study table at built-in closet. Maliwalas rito at malinis. Natuwa ako kasi ito ang gusto ko. May privacy na ako at makakapag-focus sa pag-aaral. Medicine ang kinukuha ni Kuya Matt at ako naman ay psychology. Parehas kaming nasa healthcare field na siyang ikinatuwa ko rin. Lumipas ang mga araw at buwan, nasanay kami ni Kuya sa routine namin at halos hindi na nga nagkikita dahil sa busy namin sa school. Pero hindi namin napababayaan ang bahay. Minsan ako ang naglilinis at may mga araw na siya naman. May kusa kami sa lahat. Wala rin naman akong naging problema dahil malinis naman si Kuya sa bahay. Paminsan-minsan ay may breakfast routine kami kapag Sunday na walang pasok. Minsan may study session kami. Tinutulungan niya ako kapag may hindi ako nauunawaan sa kapareho naming subject. Masaya ako kasi nasusolo ko siya. Nasusolo ko ang crush ko, si Kuya Matthew, ang step brother ko. Pero isang gabi, nakarinig ako ng ingay sa kwarto ni Kuya. Ungol iyon ng isang babae. Bumaba ako ng kama ko at dahan-dahang lumabas ng kwarto ko. Akala yata nila tulog na ako at hindi nila naisara ang pinto ng silid. Kaya doon sa maliit na awang ng pinto ay kitang-kita ko ang ginagawang milagro ni Kuya Matt at ng babaeng kasama niya. Sa bawat ungol ng babae at ang reaksyon nito kung paano siya pinapaligaya ni Kuya Matt ay parang kumukurot sa puso ko. At sa hindi malamang dahilan sumagi sa isipan ko na sana ako ang naroon.
Ako na lang sana. Ako na lang sana ang tumatanggap ng init at sarap na yon. Hindi ko namalayan na lumuluha na ako. Kaya tinakpan ko ang bibig ko para hindi makagawa ng ingay. Lumuluha akong bumalik sa kwarto ko na ramdam ang sakit. Sobrang sakit na parang pinukpok ang puso ko gamit ang martilyo. Kinuha ko ang headset ko at nilagay ito at nagpatugtog ng malakas na music para hindi ko marinig ang mga ingay nila sa kabila. Kinabukasan, tanghali na akong nagising. Sinadya ko talagang magising ng ganong oras para hindi kami magpang-abot ni Kuya at matago ko rin ang pamumugto ng mga mata ko. Pero nawala sa isip ko na Sunday pala noong araw na yon. Nadatnan ko si Kuya Matt sa kusina kasama ang babaeng kaniig niya kagabi. Tumamlay bigla ang itsura ko pero hindi ako nagpahalata. Ngumiti ako sa kanila ng mapait. Nakaupo sila ng magkatabi sa may mesa at nagsusubuan pa. Napansin naman ako ni Kuya. Alexa, join us! Masaya niyang pag-aaya sa akin. Lumakad ako papalapit pero hindi sa kanilang direksyon. Dinaanan ko sila at kumuha ng cereal sa cabinet pati ng bowl. Hindi ko pa rin sila nililingon o kahit pinapansin. Kumuha ako ng gatas sa may fridge at ibinuhos ang gatas sa may cereal ko. Alexa, Mahinahong tawag sa akin ni Kuya Matt. Sapat lang ang boses niya para marinig ko siya. Doon na ako napalingon sa kanila. Sinandal ko ang pang-upo ko sa may kitchen counter habang kumakain ng cereal. Ano ba yon? Tanong ko bago sumubo ng isa pa. wala. May problema ka ba? Hindi mo kasi ako pinapansin. May halong pagtatampo sa tono niya. Masama lang ang gising. Pagdadahilan ko naman. Inayos ko na rin ang sarili ko para hindi nila mahalata na naiinis na ako sa kanila. Naiinis rin ako sa sarili ko dahil hindi ko masabi kay Kuya ang tunay kong nararamdaman. Mas lalo akong naiinis dahil nakikita ko na masaya sila. Samantalang ako, nasasaktan. Nagpaalam ako sa kanila ng maayos at buong araw na nagkulong sa kwarto ko. Lumipas pa ang mga araw. Pinilit ko maging abala para malimutan ko ang sakit. Hanggang sa napasama ako sa mga cool kids sa school namin. Sila yung mga rich kids na puro party ang alam. Kahit hindi mag-aral basta may pera, ay nakakapasa. Sa isang party ng mga cool kids, naimbitahan ako. Todo naman ang kapit ko kay Hana. Nakaklase ko sa isang major subject ko. Hindi ako sanay sa ganito. To be honest, first time kong umattend ng gantong mga party at school bahay lang din kasi ako. Another thing is, my hymen is still intact. Yes, virgin pa ako. Hana, uwi na lang kaya ako. Girl, ano ka ba? Ito na nga yun oh. Magiging belong na tayo sa inner circle. Nakatanggap naman ako ng text kay Kuya Matt. Alexa, nasan ka? Hindi ko na sana sasagutin pero parang nagkaroon ng sariling isip ang daliri ko. Frat house party. Reply ko. Ilang saglit lang may lumapit sa akin na isang lalaki. Si Dave. Siya ang campus heartthrob ng school. Bukod kasi sa gwapo na ito, ay mayaman din. Alexa, right? Wanna get out from here? Suwabing tanong niya. Napaawang lang ako ng mga labi. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Hanggang sa, itinulak na ako ni Hana at kinikilig pa siya habang siya na ang nag-decide para sa akin. Oh yes, gusto niya syempre. Nag-aalangan pa ako pero hinigit niya na ako at dinalan niya
sa bakanteng kwartong naroon. Doon niya ako'y tinulak sa kama at biglang kumubabaw sa akin. Dave! Let me go! Shut up! Ang arte mo naman. Ayaw mo ba na may mangyari sa atin? Pangarap ako ng maraming babae. Pilit akong pumipiglas, pero sobrang lakas niya. Hindi ko kayang kumawala. Hanggang sa sinakal niya ako. Wala akong magawa. Ramdam ko na unti-unting kinakapos ako ng hininga. Pakiramdam ko, iyon na ang huling buhay ko. Kuya! Help! Kapos hininga kong sambit. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil naaninag ko na lang na biglang tumalsik si Dave at nawala sa ibabaw ko. Rinig ko lang na may nagkakagulo sa paligid habang malalalim ang hinga ko at umuubo-ubo. Get away from my sister! You fucker! Sabay suntok ng malakas kay Dave. Tinulungan akong tumayo ni Kuya Matt. Hindi pa rin okay ang paghinga ko at kinakapos pa rin ako. Pero inalalayan niya ako. Isinakay niya ako sa kotse niya. Sa loob ng sasakyan, walang nagsasalita. Tanging aircon at ang mahinang tunog ng mga sasakyan sa labas ang naririnig. Dinig ko rin ang hindi ko maayos na paghinga at ang puso kong dumadagundong pa rin hanggang ngayon. Binasag ni Kuya Matt ang katahimikan. What were you thinking, Alexa? Bakit pumunta ka sa frat house na yon? Alam mo naman na maraming balita sa school natin na notorious ang bahay na yon, na maraming masasamang nagaganap. Sermon sa akin ni Kuya. Halatang galit ito dahil mahigpit ang kapit niya sa manibela at pabagsak pa niyang binosinahan ang nasa unahan naming sasakyan. Hindi ako nakatingin sa kanya at niyuko ko lang ang ulo ko habang mahigpit na kumapit sa seatbelt. Nagsimula akong maluha. Oo, mali na ako. Pero alam niyo yung feeling na gusto mong kumawala sa problema pero may nagagawa ka na akala mo tama pero hindi mo alam na mas nakakadagdag pa pala iyon. Naroon ako sa point na yon. Isang katangahan ang tawag doon. Sa totoo lang, pinapagalitan ko rin ang sarili ko. Nakarating kami sa apartment. Nang makapasok kami, doon na kami nagharap ni Kuya. Nilakasan ko na ang loob ko. Kaya ako naroon dahil sa'yo. Nilingon niya ako at medyo gulat siya na nakaawang ang mga labi. Ano? Ano bang sinasabi mo ha, Alexa? Malumanay ang boses niya pero halata mong naiinis pa rin. Kinuyom ko ang mga palad para kumuha ng lakas ng loob. Gustong-gusto ko nang makalimutan ka. Gusto kong malimutan ang nararamdaman ko sa'yo. Gusto kong mawala yon. I tried, Kuya. Pero I kept on coming back to that same feelings. Sa'yo. Kinakabahan kong sambit at dooy mabilis pumatak ang mga luha ko. Mahal kita, Kuya Matt. Patuloy ko sa kanang hina ang mga tuhod ko at sumalampak sa sahig. Hindi siya umimik. Tinulungan niya akong tumayo pero hindi ko akalain ang maririnig ko kay Kuya. Niyakap niya muna ako. Mahal din kita, Alexa. And I hate it when you're ignoring me. You're driving me insane. Nakahinga ako ng maluwag sa narinig. Sobrang galak ng puso ko. Sa mismong gabing iyon ay hindi na nga namin pinalagpas ang pagkakataon. Kay Kuya Matt ko unang naramdaman ang lahat. Ang unang halik na nagbabaga sa init, ang paglalapit ng katawan namin at ang pagsuko ko sa bandera. Sobrang galing ni Kuya sa kama at napuno talaga ako ng init at ligaya. Masaya ako kasi si Kuya Matt ang una ko. Sa mahal kong tao ibinigay iyon.
Sa living room na kami nakatulog dahil sofa bed naman ang nasa living room. Nagising kami ng magkayakap at walang mga saplot sa katawan. Sobrang saya palang gumising sa umaga na may katabi at mahal mo. Matapos na may mangyari sa amin ni Kuya Matt, nagbago ang lahat. Mas naging mapusok kami, pero masaya. Para kaming bagong kasal na mag-asawa. Lagi na kaming magkasabay umuwi at napuno ng pagmamahalan ang munti naming apartment. Ang apartment 143. Alam naming bawal dahil magkapatid kami sa papel. Pero hindi naman kami magkadugo. Yun na lang ang iniisip namin. Hanggang isang umaga, hindi namin ina-expect na darating pala si Tita Marilyn. May susi siya ng apartment dahil kay Tita naman talaga ang apartment na yon. Naabutan kami ni Tita sa sitwasyon na magkayakap kami. Walang saplot sa ilalim ng kumot at mahimbing ang tulog. Anong ginagawa ninyo? Matthew, gumising ka! Bulalas ni Tita. Napabalikwas kami ng gising. Naghihilahan pa kami ng kumot ni Matthew at parehong kinakabahan. Sa sobrang hiya ay nagtago na ako sa ilalim ng kumot. Halos manlumo naman si Tia Marilyn nang kinausap kami. At malaman rin niya na buntis ako ng 2 buwan. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa ginawa ninyo? Halos umusok ang ilong ni Tita at tinapunan pa kami ng masamang tingin. Mahal ko si Alexa. Pananagutan kong dinadala niya. Kahit mag-working student ako, ay gagawin ko. Matustusan ko lang ang mag-ina ko. Mariing saad ni Matt at puno iyon ng paninindigan. Pinagsiklop din niya ang mga kamay namin sa ilalim ng mesa. Pinisil-pisil pa niya ito na tila ba ay sinasabi niya na I got this. Huwag kang mag-alala. Hindi ka magtatrabaho, Matt. Magpapatuloy ka sa pag-aaral mo rito sa Maynila. At ikaw, Alexa, babalik ka sa Batangas at magpapakasal ka sa mga Rivera. Ha? Tita, ayoko po. Mariin kong pagtanggi. Napatingin ako kay Matt na nangingilid na ang luha. You can't do that. Yes, I can. Hindi ko pwedeng dungisan ang pamilya natin. And Alexa, alam mo naman na tatakbong kapitan ng papa mo. Malaking kahihiyan ito sa pamilya at pangalan ng papa mo. Madadamay na rin ako doon. Are you hearing yourself, Ma? Pagtataas ng boses ni Matt sa mama niya, halata na ang pamumula ng mukha niya at ilang beses pang umigting ang mga panga niya. Napatayo na rin siya. Ako magdedesisyon dito, Ma. Hindi mo na ako pwedeng manduhan. Magiging pamilya ko na ang pinag-uusapan dito. Pamilya na may dalang kahihiyan na kailanman hindi mabubura kapag nalaman ng mga tao. Nag-iisip ka ba, Matt? Nagtaas na rin ng boses si Tita. Samantalang ako, tahimik lang. Pinoproseso pa rin ang mga nangyari. Kasalanan ko to. Sana hindi ko na lang sinabi ang tunay kong nararamdaman. Dumating ang araw ng pag-alis ko ng Maynila. Mahigpit kong niyakap si Matt at ayokong kumawala sa kanyang bisig. Pero nangako siya na babalikan niya ako at magpapakalayo kami. Malayo sa mundong pilit na kami ay pinaglalayo. Lumipas ang ilang linggo. Ayoko na rin sanang umasa pa na babalikan ako ni Kuya. Dahil nakahanda na ang lahat, pati ang kasal ko sa anak ng isang mayaman sa bayan namin. Tinanggap ni Gino at ng pamilya niya ang sitwasyon ko. Ayos lang daw na siya ang tumayong ama ng dinadala ko. Pero alam kong business lang naman ang lahat ng ito. May lupa kasi ang mama ko na matagal nang gustong bilihin ng mga Rivera. Maganda kasi ang lugar na tayuan ng commercial building. Sentro kasi ng bayan iyon. Ito ang kapalit sa pagpapakasal sa akin. Sa araw ng kasal ko, habang inaayusan ako sa hotel suite ko, may nag-doorbell
at pinapasok ang isang lalaki na may dalang malaking bouquet. Natatabunan nito ang mukha niya pero pamilyar sa akin ang kanyang bulto. Pagbaba niya ng bouquet, nakita ko si Matt. Malapad ang mga ngiti niya. Alexa, halika na. Madali niyang sambit sa akin at hawak niya na ang mga kamay ko. Marahas naman akong napasinghap. Nagmadali kaming bumaba ng hotel gamit ang hagdan. Pigil ang hininga ko habang tumatakas kami. Mabilis kaming sumakay ng kotse niya. Mabilis lang naman na nawala ako kaya hinabol kami ng mga tao ng mga Rivera. Sa sobrang bilis ng pagpapatakbo ni Matt ay hindi niya napansin na may kasalubong kaming delivery truck at sumalpok kami doon. Nagising na lang ako at una kong nakita ang puting siling. Masakit ang buo kong katawan pero hinawakan ko kaagad ang tiyan ko. Sa gilid ko ay nakita ko si Papa na umiiyak, pati si Tita Marilyn. Naikwento nila ang pangyayari. Ligtas ang bata sa tiyan ko. Pero si Matt, hindi siya nakaligtas. Dead on arrival siya pagdating ng ospital. Hinarang ni Matt ang katawan niya para ako ay mailigtas. Para maligtas kami. Halos manlumo ako sa narinig. Ang unang pumasok sa isip ko, paano na? Paano na ako? Paano na kami? Paano ko haharapin ang future nang wala si Matt? Doon na ako humagulgol ng iyak. Pakiramdam ko ay muli akong mag-isa na lalaban sa buhay. Habang lumalaki ang tiyan ko, ay tanging nasa isip ko ay si Matt at ang mga alaala naming masasaya. Habang nag-aayos ako ng mga gamit ni Matt, may nahulog na flash drive. May dikit na papel doon at nakasulat ang 143 Alexa. Kinuha ko ang laptop niya at pinasok doon ang flash drive. May mga video recording doon. Kuha iyon ng mga masasayang dates namin. Mga simpleng araw namin kapag nasa apartment kami. Mga study nights namin kahit yung mga hindi pa nagiging kami ay laman ng flash drive na yon. Napatutop ako ng labi at napaluha. Nanginig ako nang binuksan ko ang isang video file na may caption na 143 Alexa. Hi love, I'm so happy nang malaman ko na magiging daddy na ako. Bahagyang nanginginig ang ngiti niya sa video at halatang pinipigilan niya ang emosyon. Thank you for trusting me with something this big. Thank you for choosing me. Kahit alam natin kung gaano ito kahirap. Huminga siya ng malalim na parang iniipon ang lakas ng loob sa susunod na sasabihin. Alam ko, mali sa mata ng mundo. Stepbrother mo ako. Pero ako pa rin ang pinili mong mahalin. Napayuko siya sandali bago muling tumingin sa kamera. Pero Alexa, sa puso ko, hindi kita naging kapatid. Hindi kailanman. Ikaw, ang una kong naging tahanan. Tumigil siya saglit at halatang nilulunok ang bigat sa dibdib. May guilt ako araw-araw tuwing hawak kita. At iniisip ko kung may karapatan ba ako. Kung dapat ba kitang bitawan para maging tama ang lahat. Pero sa tuwing susubukan ko namang lumayo, parang may pumuputol sa hininga ko. Napangiti siya ng bahagya, pero may lungkot sa mga mata. Kung sakaling dumating ang araw, na hindi na ako pwedeng manatili sa iyong tabi. Gusto kong malaman mo na ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kasalanan para sa akin. Ikaw, ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Huminto ang boses niya, parang may iniisip. At kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin, hindi na ako nariyan. Napalunok siya.
na nangingilid ang mga luha. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy magsalita. Sorry kung iniwan kitang mag-isa. Sorry. Kung ikaw magdadala ng lahat ng bigat. Gusto ko sanang kasama kita sa bawat hakbang ng pagbubuntis mo. Sa unang iyak ng anak natin. Sa lahat. Ngumiti siya ng puno ng lambing. Sabihin mo sa baby natin na mahal ko siya. Sabihin mo na ang daddy niya. Pinili ko kayong dalawa. Kahit hanggang huli. Huminga siya ng malalim. Parang nagpapaalam. Alexa, 143. I love you. Noon, ngayon, at kahit sa kabilang buhay. At doon natapos ang video. Bumagsak ang laptop sa kandungan ko habang humahagulgol ako. Yakap ang tiyan ko. Sa katahimikan ng kwarto, para bang naroon pa rin si Matt. Dumating ang araw ng panganganak ko. Nagsilang ako ng malusog na baby girl. Grabe. Para siyang girl version ni Matt. Kaya sobrang saya ko. Pinangalanan ko siyang Zoe. Nang makalabas kami ng ospital, nakiusap ako kay Gino na dumaan na muna kami sa puntod ni Matt. Pumayag naman siya na ihatid niya ako roon. Dala ko ang anak namin ni Matt. Umupo ako sa damo at hinimas ko muna ang lapidan niya na may nakalagay. Matthew de la Corta, a son, a brother, a father. 143. Napaluha ako habang himas-himas ang kanyang lapida. Matt, sana nasa mabuti ka ng kalagayan. Heto pala ang baby girl natin, oh. Katulad ng sinabi mo, kapag baby girl ang anak natin, Zoe ang pangalan niya. It means life. Nabubuhay siya sa'yo, Matt. Salamat sa pagmamahal. Salamat sa lahat. Alagaan mo kami ng anak mo, ah. Kahit sa malayo. Miss na kita, kuya. Love and 143. My stepbrother. Parang may dumamping malamig na hangin sa mukha ko. Nakita kong sabay kaming napangiti ni Zoe. Naging masalimuot man ang pagtatapos ng yugto namin ni Matt, laking pasasalamat ko naman na mabait si Gino sa akin at kalaunan natutunan ko rin siyang mahalin. Hindi niya kailanman sinubukang burahin si Matt sa buhay ko. Sa halip, tinanggap niya na may bahagi ng puso ko na mananatiling alaala. Lumalaki ngayon si Zoe na isang mabait at matalinong bata. May ngiti at titig na parang hiniram mismo kay Matt. Minsan kapag tumatawa siya, napapapikit ako dahil para kong naririnig ang halakhak ni Matt sa hangin. Sabi ni Zoe, gusto raw niyang mag-medicine pag nag-college. Gusto niyang makatulong sa mga tao, katulad ng daddy Matt niya. May sarili na rin kaming 2 anak ni Gino. 2 batang lalaki na puno ng ingay at mas lalong naging buhay na buhay ang aming bahay. Mahal ko sila. Mahal ko ang pamilyang meron ako ngayon. Masaya ako sa pagiging psychologist sa isang government mental institution. Dahil sa araw-araw na pakikipaglaban ng mga taong sugatan ang puso at isipan, pakiramdam ko ay may naibabalik akong liwanag sa mundo. Liwanag na minsang binigay din sa akin ni Matt. Ngunit kahit ganon, kahit puno na ang bahay, kahit tahimik na ang gabi, at kahit may ibang lalaking humahawak sa kamay ko, may isang pangalan na mananatiling mahina ngunit malinaw na tibok sa puso ko. Si Matt. Hindi siya multo sa nakaraan. Hindi rin siya anino na humahabol sa kasalukuyan. Isa siyang alaala
na marahan kong inaalagaan at hindi para saktan ako, kundi para ipaalala kung gaano ako minahal at kung gaano kasaya ang magmahal ng buo. Minsan sa ilalim ng buwan, kapag tahimik na ang lahat, binubuksan ko pa rin ang flash drive. Pinapanood ko ang mga video namin. Hindi na ako umiiyak. Ngumingiti na lang ako dahil ang tunay na pag-ibig, kahit natapos na, ay hindi kailanman nawawala. At sa puso ko, si Matt ay mananatiling aking 143. Hanggang dito na lamang po. Ang babaeng nagmamahal, 143, Alexa.